Si Michael Jordan, ang kinikilalang the greatest of all time o the GOAT sa larangan ng basketball. Kilala siya sa kanyang di matatawarang husay sa laro, pero paano naman pagdating sa pag-ibig? Ito ang kwento ng kanyang buhay pag-ibig, mula sa kanyang unang asawa na si Juanita Vinoy hanggang sa kanyang kasalukuyang asawa na si Yvette Prieto. Isang kwento ng tagumpay, pagsubok, at tunay na pagmamahal. Tara at tuklasin natin sama-sama ang true-to-life love story ng tinaguriang the greatest of all time at the heir sa NBA na si Michael Jordan dito sa NBA Love Story. Ang unang pag-ibig. Bago pa man maging isang bilyonaryo si Michael Jordan, may isang babae munang nagpatibok ng kanyang puso, si Juanita Vinoy. Isang modelo at negosyante. Nakilala ni Jordan si Juanita sa unang pagkakataon noong Marso 1985, nang ipakilala sila ng kanilang mga kaibigan sa isa't isa sa isang Bennigan's restaurant sa Chicago. Agad silang nagkapalagayan ng loob, at hindi nagtagal, nagdesisyon silang bumuo ng pamilya. Noong ikalawa ng Setyembre 1989, ikinasal sila sa Las Vegas. Sa kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng 3 anak, sina Jeffrey, Marcus, at Jasmine Jordan. Sa likod ng tagumpay ni Jordan sa NBA, si Juanita ang naging haligi ng kanilang tahanan. Ngunit kahit tila perpekto ang kanilang pagsasama, hindi rin ito nakaligtas sa mga pagsubok. Noong 2002, unang nagsampa ng divorce si Juanita, dahil sa kadahilanang hindi pagkakasundo sa relasyon. May mga haka-haka rin na ang lifestyle ni Jordan bilang isang NBA superstar, kasama na ang mga isyu sa katapatan at labis na pagsusugal, ay nakaapekto sa kanilang pagsasama, ngunit kalaunan ay hindi ito natuloy. Subalit noong 2006, opisyal nang natapos ang kanilang 17 years na pagsasama. Ang kanilang paghihiwalay ay isa sa pinakamahal sa kasaysayan, kung saan si Juanita ay nakatanggap ng $168 million settlement. Pero sa kabila nito, nanatili silang magkaibigan para sa kanilang mga anak. Dahil dito naging mas maingat si Jordan sa kanyang susunod na relasyon. Hindi na siya basta-basta papasok sa isang kasal ng walang kasiguraduhan. Ang pagpasok ni Yvette Prieto sa buhay ni Jordan. Noong 2008 sa isang high-end nightclub, nag-cruise ang landas nina Michael Jordan at Yvette Prieto. Si Yvette ay isang dating modelo na nagtrabaho para sa mga luxury brands. Ngunit ayon sa mga insider, bago niya makilala si Jordan ay kagagaling lang niya sa isang relasyon kay Julio Iglesias Jr. Ang anak ng sikat na mang-aawit na si Julio Iglesias Sr. Ngunit hindi gaya ng nauna niyang relasyon, tila iba ang naging koneksyon nila ni Jordan. Dahil mabilis silang nagkapalagayan ng loob at naging opisyal na magkasintahan. Prenup agreement. Matapos ang ilang taong pagsasama, handa na sanang magpakasal si Michael Jordan, ngunit may isang kondisyon. Bago sila magpakasal noong 2013, nagpatupad si Jordan ng isang matinding prenup agreement. Ano nga ba ang laman ng nasabing prenup agreement? Isa sa mga laman nito, kapag naghiwalay sila makakakuha lang si Yvette ng $1 million bawat taon habang sila ay kasal. Ngunit kung umabot sila ng 10 taon, tataas ito sa $5 million kada taon. Bakit ito ginawa ni Jordan? Dahil natuto na siya mula sa una niyang kasal kay Juanita. Ayaw na niyang mawalan muli ng malaking halaga ng kayamanan, at kung sakaling hindi magtagal ang relasyon nila. Ang tanong ay paano naman ito tinanggap ni Yvette? Ayon sa mga sources, hindi nagreklamo o nagdemand ng mas malaking share si Yvette. Tinanggap niya ang kasunduan ng walang drama. Dahil para kay Yvette, hindi mahalaga ang prenup agreement o kasunduan, dahil hindi pera ang dahilan kung bakit siya pumayag magpakasal kay Jordan, dahil kundi ang nais lang niya ay ang tunay na pagmamahal nito. 2 taon ang lumipas, nagkaroon ng engranding kasal sa Florida. Ang kanilang kasal ay dinanap sa Bethesda by the Sea Episcopal Church, at ang reception ay sa isang marangyang golf club. Maraming kilalang celebrities at sports icons ang dumalo sa kasal nila, at umabot umano sa $10 million ang halaga ng kasal na ito. Ngunit kahit kasal na sila, hindi pa rin sila nakaligtas sa mga intriga. Marami ang nag-akusa kay Yvette na isang gold digger na pera lang daw ni Jordan ang habol niya. Pero ayon sa mga taong malapit sa kanya, mayaman na si Yvette bago pa man niya makilala si Jordan. Kahit na maraming kontrobersya, nananatili silang matatag bilang mag-asawa.
At noong 2014 ipinanganak nila ang kambal nila na sina Victoria at Isabel Jordan. Kasabay nito, lumabas rin ang balitang hindi kasama ang kambal nilang anak sa orihinal na will ni Jordan. Pero kalaunan naman ay nilinaw na maaaring hindi lang updated ang dokumento noong lumabas ang balita. At hanggang ngayon, nanatili silang pribado sa kanilang buhay pamilya, malayo sa mata ng publiko. Si Jordan ay patuloy na namamayagpag bilang isang businessman. At magpasa hanggang ngayon sila'y masayang nagsasama. Ano nga ba ang sikreto ng matibay na relasyon ni Michael Jordan at Yvette? Una, may tiwala sila sa isa't isa. Pangalawa, suportado nila ang career at passion ng isa't isa. At higit sa lahat, hindi nila hinayaang maapektuhan ng kasikatan ang kanilang pagsasama. Sa isang bihirang panayam, sinabi ni Jordan na natagpuan niya ang tunay na kaligayahan hindi lang sa basketball kundi sa kanyang pamilya. Sa likod ng kanyang pagiging isang alamat sa NBA, si Jordan ay isang mapagmahal na asawa at ama. Kaya ano ang matututunan natin sa love story ni Michael Jordan at Yvette? Una, kahit gaano kakasikat, ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pamilya at tunay na pag-ibig. Pangalawa, ang buhay may ups and downs pero ang mahalaga ay natututo tayo sa ating mga pagkakamali. At panghuli, ang tamang tao ay darating sa tamang panahon. Sa huli, si Michael Jordan ay isang alamat hindi lang sa basketball kundi pati na rin sa kanyang buhay pag-ibig. Ngunit sa mundo ng kasikatan at kayamanan, ang tanong, sa isang larong tinatawag na pag-ibig, sino nga ba ang tunay na panalo? Ano sa tingin mo? Tunay bang pagmamahal ang nadama ni Yvette para kay Jordan, o isa lamang siyang mapanuksong manlalaro sa larangan ng pag-ibig? E-comment ang iyong opinyon sa baba. Habang si Juanita ngayon ay mas pinili ang tahimik na buhay. Sa halip na maging aktibo sa media, siya ay tumutok sa pagiging isang businesswoman. May ilang ulat na nagsasabing nag-invest siya sa real estate at luxury properties. At nananatili na malayo sa ingay ng media, marahil ito ang tunay na kalayaan na hindi mabibili ng kahit anong halaga. At magpasa hanggang ngayon ay walang ulat na muli siyang nag-asawa. Kung nagustuhan mo ang kwentong NBA love story natin sa araw na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang kwentong inspirasyon. Maraming salamat sa panunood hanggang sa muli at kita-kits sa susunod na video. Dito sa NBA Love Story.